Mag-restore na naman tayo ng compressor, guys, kasi wala siyang pressure, wala siya, loss compression siya. Yan, sobra na kasing tagal nito na na stuck. Kahit lagyan ko ng preyon, wala pa rin siyang presyon. So sira siya. Yung basa ng gauge niya ay 100. So kinalas ko siya, guys, kakalasin ko siya. Ayan, i-restore ko siya. Sabi nila hindi na re-repair tong ganitong compressor. Kahit anong compressor na re-repair naman eh. Na re-restore naman siya. Ayan. So binaklas ko siya pag kasi marami na akong ni-repair na compressor, halos okay naman eh, wala namang kahit yung may mga sensor, sabi nila papalitan na kagad ang mahal. Ang mahal-mahal ng compressor. So kahit ganito mahal din to eh. So sabi na may-ari repairin ko na lang daw. Yun pinaklas ko yung pinakakuan niya, ulo. Ayan. Kasi ang dumi, matagal tong wala na tong oil. Kahit anong karga mo ng preyon, wala talaga siyang reading. Yan yan, dumi. Medyo marumi siya. Okay pa naman yung gasket niya sa dulo, hindi pa naman gaanong sira. Kaya iningatan ko pagbaklas para maibalik ko pa siya. Para hindi mapunit, para hindi mag-leaking, kasi iniiwasan ko dito mag-leaking, yung bara-bara ka magtanggal. Yan, ayun kailan maingat ako dito. Yan. Yan, tingnan mo yung kaha niya, grabing dumi. Ayun na parang natuyo na preyon o oil. Wala talaga siyang oil. So sino ba talaga sino bang diyan mag-presyon, high side o low side? Wala talaga siya. Parang natuyo na hindi mo malaman eh. Yan. So kakalasin ko muna tong niya. Yan, pinaka-gasket yan. Ininangatan ko kasi para hindi mapunit, kasi pag napunit yan wala na. Liliking na yan. Yan. Tinanggal ko na yung tinitingnan ko yung high side. High side kasi sobrang mainit masyado yung niya, yung point ng compressor nung nilagyan ko siya ng preyon. Sobrang init dito sa high side niya. So tinitingnan ko siya. Yan. So yung mga mag-repair ng preyon, nare-repair naman lahat eh, kahit yung leaking, kahit yung yan. Basta maingat ka lang magtanggal. Yan. Lahat na pisa itatabi mo, tas kailangan malinis yung lilinisin mo lahat. Wala naman akong pinalit dito, wala naman namang ginastos dito. Restore lang, tapos cleaning lang lahat. Ayan, ayun yung mga yung butas niya sa high side. Sobrang dumi. Sobrang dumi. So hinahanap ko dito yung pinaka bomba niya, yung pinaka pump niya yung bubomba niya, yung pinaka pinaka pressure niya. Ayan, high side yun. Ito namang low side, tanggalin ko. Dalawa kasing linya to, high side, low side. Yan yung point niya. Yan. So tinitingnan ko na maigi kung wala bang basag, wala bang gasgas, o wala bang So nung kinalas ko okay naman eh. Sabi ko wala gagana to. Yan madumi lang talaga, sobrang dumi. Ayun, preyon at saka yung langis. Yung ito walang cleaning to eh. Hindi na plastic, dapat ipa-plasting to eh pagka maglagay ng preyon. Yan. Dapat lahat na pagka yung aircon, hindi ka agad lalagyan ng preyon, kasi na to eh, na madumihan. I-plasting talaga. Plasing lahat, condenser, evaporator, tapos papalitan ng dryer o expansion valve, tapos compressor i-plasing din to, tapos electric. Yan, sobrang lamig yung aircon mo niyan. Tapos pagka
hindi mo na i-flashing to wala, ganito ang hitsura mo, kaya nasisira yung sira yung compressor, hindi na siya magpapump, wala na siyang bomba. Yan, mag-loose na siya. 100 yung reading niya, hindi nga gagalaw pababa, dapat 35 lang yung reading niya. Yan, dinandahan ko yan, tanggalin, kasi pagka binigla mo yan tsaka mayroong pisang tumatalsik dyan, di mo maikakabit. Tsaka yung mga shield niya, iningatan ko talaga yan pagka pagpukpok. Yan, sobrang ingat ako dyan. Kita mo naman. Tsaka hindi yung nilinis ko dito, hindi crudo, metal polish. Ayan yan, ito yung pinaka bomba niya, ito. Yan puro gas-gas, tsaka sticky na siya, yan, sticky. Kaya yan, kasi ito, yan. Pagka umiikot yan, lumalabas isa-isa yung 5 plate na yan, yung mga 5 piraso. Pagka umiikot yan, doon sa hindi na gumagalaw. Yan, manawawalan yung pressure, yung compressor yan, iniikot mo, dapat yan nahulog. Yan, dapat nahulog yan. Yan, dapat siya, doon yan siya, pag umikot yan, kasi tatalsik yan yung pinaka plate niya. Tingnan mo, ikutin ko, wala. Pagka hindi gumagalaw yan, walang pressure, walang bomba, wala. Kailangan mo linisin yan, hindi mo pwedeng lihain yan, kasi pagka niliha mo yan, yari na. Metal polish ang ililinis dito. Yan, kailangan talagang tiyagaan mo siya linisin. Yan, hindi mo pwedeng lihain yung ganyan, kaya pagka lumaki yung wala na. Yan, dapat nahulog yan, lumalabas yan isa-isa pagka once na umiikot yan. Yan, yan, walang galaw, kaya yan lang, dumidikit lang siya. Kahit anong lagay mo, dumidikit, wala siya pressure. Gagas-gas lang yung okay pa naman yung bearing niya. Tapos kailangan mo lang yan siya linisin. Tsagaan mo talaga paglinis to. Yan yan, isa-isang plate. Sobrang dumi niyan. Yan. Pagka hindi na gumagalaw yan, wala nang pressure. Yan lang naman yung problema dyan sa bomba dyan Pagka yan, nilinis ko na siya lahat. Nilinis ko na. Yan, nalinis ko na lahat. Yan, metal polish lang nilinis ko dyan. Walang bumili lang ako sa isang metal polish, tas toothbrush na ginagamit ko. Yan, yun lang ang gasto. Yan, mahina. Tsaka lagyan mo na siya ng oil compressor. Oil compressor pagtapos. Yan, hindi ka basta-basta kailangan siya madulas. Yan. Yan kintab niyan pagka metal polish. Yan ina-symbol ko na siya. Siyempre kailangan mo di mo mabaliktad yung pinaka gasket niya, kasi pag buwali baka leaking. Yan pinunasan ko talaga na maigi yan para talagang malinis pagka salpak mo hindi madumi. Yan siyempre, tsinagaan ko talaga nilinis. Matagal ko nilinis yan. Yan. Yan yung pinakabomba talaga niya. Yan yung pinakabomba sa aircon Nissan. Hindi, magkaiba naman ang forma ng kahit ng sasakyan Sa Nissan to Kahit anong Nissan, parehas naman tinga yung bomba niyan Yan Yan. So, saka yung niya, ito yung kaha niya. Yan, nilinis ko rin na maigi. Yan, para metal polish lang, hindi ko ginamitan ng liha yan. Yan yan tapos hindi mo talaga biglain pagpasok, pag dahil nandahan. Tingnan mo, dapat pag inikot, yan, tumatalsik siya, isa-isa. Yan yung nagkabomba dyan, pressure. Tumatalsik isa-isa pagka inikot mo. Yung kanina hindi siya lumalabas. Hindi siya, kaya nga walang loose compression siya, loose siya. So
pati ka labas loob hanggang sa ano, kaya nilinis ko talaga. Kaubos ng 2 metal polish to. Yan, at least walang gastos na, yun lang. Tsaka ano mo lang, hirap mo lang. Yan. Yan. Nasimbol ko na siya dahan-dahan kasi yung magkamali ka lang ng isa nito, magkamali ka lang ng isang salpak, kung hindi mo natandaan, baklas ka ng baklas, hindi mo natandaan, pat nako, masisira yung, imbis na maayos yung ginagawa mo, nasisira. O yan, tsaka higpitan ko lahat na oil niyan. Yan, salpak mo talaga yung bearing nito, ano eh, stick bearing. Oh, stick bearing. Yan, medyo matigas siya kasi ano eh, gawa nung natuyo na yung metal polish na nilagay ko. Hindi naman pwede lagyan ng grasa o hindi naman pwede lagyan ng grasa o oil kasi ibang oil ang nilalagay dito, yung 200 pang compressor, oil compressor talaga. Inilagay ko metal polish lang yan, metal polish, pero pupunasan ko rin yan pagka pinupunasan ko rin yan. Kaya bago ko isalpak yan, malinis lahat. Yan. Kasi yan dinandahan ko talaga, hindi ko ginamitan ng pangpukpok kasi baka masugat eh, baka masugat siya. Yan, kailangan lang talaga pagtiyagaan mo siya salpak. Sabi nila hindi nare-repair, sabi nung hindi nare-repair. Lahat naman nare-restore naman pagka gustuhin yung ano. Kaya marami na mga pagkuhanan ng pisa, mga oil seal nito, marami namang nabibili. Ayan. Marami naman nabibili. Maayos na pagkasalpak. Lagyan mo na ng bolt. Yan, nilagay ko na ng bolt. Medyo madali lang siyang kalasin, kaya tandaan mo lang. Tapos pag salpak, step by step, kasi pag isang bisis ka lang magkamali, kasi malakas ang ikot, makina ang umiikot dito makina ang humahatak tapos na ang compressor o kaya yung bolt kalimutan mo higpitan, tapos na isalpak mo, masisira ang compressor. Yan, yan. Tingnan ko nung maigi. Tapos punas na naman kasi marumi yung kamay, yung saan mahawak sa tools, madumihan na naman, punasan ko na naman. Yan. Tapos sinubukan ko ikutin. Ayan. Malaman mo naman tutunog siya tumutunog, pinakinggan ko tumutunog. Gano. Parang yung 5 plate na yon, nagsasalitan yon, pataas pababa, pataas pababa. Yan. So maigi na, mahigpit na. Nilalagay ko naman yung sa butas sa high side. Yan yung high side. High side at saka low side. Malamig ang nasa low side, mainit ang nasa high side. Dalawa yan hiwalay yan sila kasi pagka walang init wala ring lamig, pagka walang lamig wala ring init. Ayan. Tapos ang liliit kasi ng bolt dito, tapos hindi pa magkapares ang ang haba niya, so siyempre maingat ako na maglagay. Yan. Kasi yung iba tumutukod, hindi papasok sa kaha niya. Hindi papasok. Yan. Maliit. At saka siyempre ilagay mo muna bago mo yung bolt ko na. Yung bolt ko na yan. Para Tapos kailangan sigurado mo yung mahigpit lahat. Tapos
Kasi nano ko baka kuan baka masubrahan mo na sa sigit. Oh, naisalpa ko na. Ayan. Tapos yung pagsintro niya may guide naman to siya kaya hindi talaga siya mabaliktad. May guide siya. Yan. Salpak na. Yung o-ring lahat binalik ko lang siya lahat kasi hindi naman siya nasugatan. Ito ayan oh. Yung hawak ko. Yung o-ring na pinaka o-ring niya yan. Oh. Tinitingnan ko yung kain niya kung saan siya kasi hindi ko na pagtanggal ko hindi ko na ganong na pansin siya. Yun pala. Kasi may guide siya oh. Yan, may guide siya. Hindi siya papasok diyan pagka may guide yan siya. Yan. So malapit-lapit na tayo guys. So excited maski ako nag-restore nito, ako excited ako na ayos ba. Yan. Siyempre yung dumi niyan kanina linisan ko, brush ko, steel brush na sa labas lang naman yan importante ang loob. Sinisipat ko talaga yung sakto ba yung pagkalagay niya kasi pagka nagkamali ka nga kalas-kalhat niya, pagka naikot na yan, naisalang mo na yan dun sa makina, wala na, hindi mo muna papakinabangan yan, bibili ka talaga ng bago automatic pagka hindi mo naisalpak na maayos. Yan kailangan maingat step by step pagka balik. Yan. Kasi pagka madilayin mo yan, hindi yan makina kasi ang humahatak dyan kaya hindi mo mapigilan yan, ubos talaga laman yan. Saka yung pagka may maiwan na bolt sa loob kaya siyempre na ko para talagang successful lang trabaho natin kung mag-repair yan. Hindi lang naman ganitong forma na compressor ang nare-repair ko, yung minsan mas madali ang leaking, mga gantong loss, lalo kung yung may mga sensor kasi nababypass yung sensor po. Parang Hyundai, dali lang yan ayun kaya i-bypass yung mga Hyundai. High side, low side lang naman yung kung mamantakin mo, yun lang naman yung yan, nilalagay ko na yung niya, clutch plate, magnet. Yan kasi yung umiikot yung clutch plate yan, yung nilalagyan ng puliya, ayun yung niya. Lalagyan ng lock, tsaka yung malinis na lahat yan. Tapos pagkatapos nito lagyan ko ng compressor oil, mga kalahating lang, mga kalahating baso. Yan, nilagay ko na guys, sinalpak ko na siya. Yun, ikot ko na guys, ikot ko na yan. So tinitingnan ko kung mayroon siyang mayroon yan na may palo na siya ng 30 yan, red. Yan, red. Malakas na, sobrang lakas ng presyo niya. Sobrang lakas na niya. Boy, normal. Kasi yung gauge na hiniram ko isang piraso lang, walang high side nilalagyan ko ng preyon. Low side lang, walang high side So okay lang naman yan, basta tingnan mo, ang ganda ng niya guys, bomba niya guys. Ang ganda ng bomba niya. Ilagyan ko ng konti para 35, gusto ko 35 ang